Isang mapagpalayang araw po, no? Gaya po ng naipangako natin, dun po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, no? Dun sa nakaraang video. So ngayon po tatalakayan natin dito yung manner of carrying ng firearm ng mga law enforcement agencies. Okay? So the following guidelines regarding the manner of carrying firearms shall be observed. O ito, for members of the PNP, AFP, and other law enforcement agencies. Letter A. When carried while in agency prescribed uniform, no? Naka-uniforme halimbawa, firearms shall be placed in a holster securely attached to the belt, no? Except for military pilots in flying uniforms and crew of armored vehicles who may carry their firearms in shoulder holster, di ba? Yung mga escort sa mga armored vehicle, sa bangko. Di ba? So wala silang so yung kanilang mahaba, shotgun usually, naka-sling lang, di ba? Okay? So, of course, kung merong holster, no, dapat yung short firearm naka-holster. So nandun yun dapat sa kanilang belt, no, piston belt. Okay? So letter B, when the agency prescribed uniform does not include holster, di ba? Or for those authorized to carry firearms outside of residence or of official station while in civilian attire. No, anong sabi? The firearm shall be concealed unless actually used for legitimate purpose. So, ibig sabihin, whether kung ikaw ay law enforcement personnel, agencies, or men in uniform, let's say, mga detective, di ba? Yung mga civilian agent, di ba? So, wearing civilian attire. So, dapat, kung may issue kang baril, it must always be concealed. Okay? So, nilalabas lang for legitimate purposes, di ba? Okay? Displaying a firearm when not used for a legitimate purpose is prohibited. Napakalinaw po. Violation of this shall be subject for immediate revocation of the license to own and possess firearms and firearm registration. Okay? The practice of flagrantly displaying a firearm while in uniform or in civilian attire is prohibited. Di ba? Only such firearms specially prescribed in corresponding MR, Memorandum Receipt, or ARA, Acknowledgement Receipt of Equipment, or Law Mo. Ano yung Law Mo? Letter Order, Mission Order, or PTC-4, LEA, shall be carried. No? So, yun lang ang pwedeng gamitin, yung may mga ganong dokumento. PTC-4 LEA, permit to carry firearms outside residence. Okay po? So, doon naman sa for all other persons, meaning, yung mga civilian personnel, o yung mga tao nagdadala ng barel, no, whether sila ay member ng PNP, law enforcement agencies, AFP, or not. Meaning, katulad natin mga civilian. So, ito po ang provision ng batas. No? So, especially, kung may mga empleyado kayo dyan, no? Sa mga pinagjujutihan ninyo. No? May mga empleyado kayong nagdadala ng barel. O, ito po, makinig po kayo. No? Displaying of firearms is prohibited. Mahigpit na pinagbabawal. No? The firearms must always be concealed. So, dapat po laging nakatago. No? Violation of this provision shall be subject for immediate revocation of the license to own and possess firearms. And of course, no, pati yung firearm registration nyo, no, marerevoke po yan. Okay? Letter B. The firearm must be secured inside a vehicle or a motorcycle compartment. Di ba? So, dapat po, kung may sasakyan, sa sasakyan lang. No? Kung merong nakamotor at secured naman yung compartment, doon lang. Okay? The following other restrictions shall likewise be observed. So, ano po ba yung mga ibang restriction? Okay. So, yung permit to carry firearms outside residence for law enforcement agencies is non-transferable.
So, bawal po. No? The firearm shall not be brought inside places of worship, public drinking, and amusement places, and all other commercial or public establishment. Commercial or public establishment. No? So, lalo na kung dinidisplay mo, bawal na bawal po yan. The PTC for LEA must be carried together with a valid MR, ARE, or LOMO, or MOLO, no? As the case may be. Expired, revoked, canceled, or nullified license to own and possess firearms, and firearm registration will automatically invalidate the corresponding permit to carry firearm outside residence and yung PTC4 and of course dun sa law enforcement personnel or agencies. Okay? So yan po yung mga provision. So halimbawa po, individual, hindi naman member ng law enforcement, may dalang baril, pwede po yun. Kung naka-civilian, pwede rin po, basta yan po ay naka-concealed. Kung papasok po sa isang establishment, no, yung mga establishment po, especially yung mga malls, department store, or even yung mga supermarkets, no, mga retail establishment, dapat po meron po tayong system of control. Di ba? So ano po ba ibig sabihin system of control? Pumasok, nagpakilalang pulis pero naka-civilian, o dapat nakatago yung barel. O tayo po bilang establishment, required po tayo na dapat po yung mga pinaglalagay, let's say, susurrender. Pwede naman po natin ipasurrender yan. Di ba? Meron lang po dapat na secured na lagayan. No? At dapat meron po tayong parang ang tawag yan. Pag sinurrender yung barel, merong parang tag. No? Firearm tag or kung ano po ang pwede nyong itawag dyan at merong proper recording. Di ba? Kung yan naman po ay civilian, no, individual, hindi naman member ng law enforcer, naka-civilian din, di ba? So, pwede naman pong magdala, basta pagdating po sa establishment, isusurrender. Okay. Kung yan naman po ay empleyado ninyo, no, let's say empleyado ng isang kumpanya, pwede rin pong magdala. Kasi may pinapayagan nga ng batas, may mga profesyon na pinagdadala eh. 'Di ba? Even yung ginagamit sa sports, 'di ba? So, pwede rin pong magdala kasi ang logic nga po rito, binigyan ka nga po ng pribilehiyo. 'Di ba? Binigyan ka, una, meron kang firearm registration. Ikalawa, meron kang LTAP, License to Own and Possess Firearm. Ngayon, kung ikaw ay nag-apply para makakuha ng PTC4, Permit to Carry Firearm Outside Residence, o di, at nakakuha ka, so ibig sabihin, kung ang gobyerno binigyan ka ng pribilehiyo, so pwede mo yang dalhin outside of your residence, even sa place of business or place of work. Pero dapat lang po, hindi mo yan dala-dala habang ikaw ay nagtatrabaho, kundi merong sistema ng pag-control, systems of control. Diba? May sasakyan ka, may motor ka, papasok ka ng trabaho, dala mo yung baril mo, o pwede mong iiwan yung baril mo sa compartment ng sasakyan mo. Pwede mong iiwan yung baril mo sa compartment ng motor mo. Diba? O, kung ayaw mo naman doon iiwan, may system of control yung company, surrender mo yung baril, declare mo sa gwardiya. Diba? O meron kayong secured na locker system sa isang kumpanya, o di doon mo ilagay kung well secured naman. Diba? Importante po, hindi po natin dinidisplay. Yan po yung mga mahigpit na, diba sabi, yung flagrantly displaying of firearm, bawal na bawal po yan. Mas lalo po kung walang kaukulang dokumento. Okay? So, sa mga ganyang bagay po, maging objective lang po tayo. Tingnan lang po natin yung tamang dokumento. At pag sinasabi ng dokumento na okay yan, sabi ko nga po, kung yung batas, yung gobyerno, binigyan siya ng pribilehiyo, sino ba naman po tayo bilang isang pribadong individual o pribadong entity para pagbawalan yung isang tao. Importante lang po, sumusunod tayo sa tamang provision ng batas. Okay? O, dun po sa mga security personnel, advice ko po sa inyo, basahin nyo po yung Republic Act 10591, no?
Kasi maraming mga security practitioner o security professional, area lang ng area nang hindi naman binabasa yung provision. Okay? Basahin natin yung batas. Okay? Para hindi po tayo mamali at hindi tayo magkaroon ng confrontation sa iba. No? So ito pong batas, no? Republic Act 10591, yan po yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So, bahagi po ito ng legal aspect ng security, no? So, dapat po doon sa ating mga security personnel, wag lang po tayo makontento sa mga reviewer, mga reading materials na binibigay ng mga training centers o ng inyong mga agency. So, try to research, no? We must go beyond, no? So, lahat ng aspeto, lahat ng aspeto na makaapekto sa ating trabaho at sa pag-aayos ng ating serbisyo, dapat po lahat yan po ay tinitingnan natin. No? Meron mga dapat basahin dyan, mga dapat aralin po natin. No? Kasi habang tumatagal, lumalaon, yung security profession, yung security industry, nagiging komplikado. Kasabay pa yung pag-develop ng mga makabagong teknolohiya, no, na maaring makaapekto, no, sa ating trabaho. So muli, maraming salamat, no? Ingat po tayong lahat. Stay safe, be alert, and be aware.